kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Dito naman tayo, punta naman tayo ng area to. At may dalang page at gamit na natin ngayon ang ating elf. Yan. Sana hindi ito masira. Noong una po, napakasaya na sana natin kasi may pinapalitan tayo na belt sa ating elf. Pero hindi po marunong yung nagpalit. Ang nangyari sa ating sasakyan, instead na walang sira, nag-overheat nang dumating tayo doon sa area to. At saka ngayon, parang hindi pa tayo 100% na kampante sa ating sasakyan. Baka matulad din ng una na masaya na sana tayo, pero nang dumating tayo doon sa area to, nag-overheat yung ating sasakyan. At yung pinapalitan natin yung timing belt lang, kasi naka-red flag yung ating dashboard sa kanyang timing belt. Pero kahit pinalitan na natin, kahit nakagastos pa tayo ng malaki, naka-red pa rin yung ating timing belt dito sa dashboard. So parang nagsayang lang tayo ng pera. Napakalaki pa yung nagastos natin. Instead na walang sira yung ating sasakyan, maraming naapektuhan. Yung pulley niya sa ilalim, yung nilagyan ng belt, nasira. Hinanapan natin ng isa doon sa Dumaguete, walang available. Ang ginawa natin, pinagawa natin doon sa machine shop sa kaibigan natin dyan, sa machine shop sa Payamonte, kay Boss Roy. Siya po yung nag-entertain sa atin. Shout out po kay Boss Roy dyan sa Payamonte machine shop located at Bay City, Negros Oriental. So yan po, instead na walang diferensya yung ating sasakyan, nagka-problema tayo at saka nakagastos pa tayo ng malaki. Yan po ang mahirap mga kaprobinsya sa ating sasakyan. Paayos tayo tapos hindi marunong yung nag-ayos. Instead na walang sira, mas marami pang pisa or mga parts na maapektuhan katulad sa ating sasakyan. So charge to spirit po yan. So pag magpaayos tayo ulit, doon tayo sa ating kakilala or sa ating magtanong muna tayo. Kasi ako po, ang pagkakamali ko noong una, gusto ko sanang mapaayos natin ng mabilisan. So doon lang natin pinaayos sa Baes na napakalapit sa aming tinirahan. Walking distance lang, napakalapit lang. Kaya doon ko pinaayos. Tapos gusto ko doon sa Baes kasi pag may bilhin tayo na visa, napakalapit lang din sa mga auto parts. Nangyari parang umikot-ikot lang tayo. Ambo na po dito sa amin ngayon, oh. Halos araw-araw po may ulan na dito sa amin. So sa ngayon, hindi na po tayo makapasok doon sa may sapa. Yung ating sasakyan, hindi na pwede ipasok doon. Mahirap na. May nagsuggest nga sa atin na ibenta natin yung ating elf, tapos bibili tayo ulit ng bago. Pero sayang naman mga kaprobinsya, hindi muna natin ibenta. Pag ibenta natin to, mura na yung presyo. Tapos pag tayo ang bibili, napakamahal na po. So tiyagaan lang natin to. Tapos shout out po sa ating kaibigan dyan sa Mindanao, DMT Makin. Yun po ang pangalan sa kanyang FB page or account. Sila po ay nagbibenta ng mga makina. Nag-offer siya agad sa akin na black, na may brand new daw siya na black para sa 4GG to. So in case po pag masira yung ating sasakyan or palaging mag-overheat, bilhan na natin ng black para sa ating makina. At doon tayo bibili kay sir, yung followers natin na DMT Makin. Yan po ang pangalan sa kanya, DMT. Sir, shout out sa inyo. Maraming salamat. Nung nag-overheat yung ating sasakyan, tine-check naman ng ating kaibigan na may ko doon sa Bantik yung ating radiator, yung linya, tine-check niya lahat. Tapos wala siyang nakitang mali sa ating radiator sa linya ng tubig. Ang nakita lang niya yung setting sa timing. So mali yung pag-set sa una
kaprobinsya. Paglabas natin mamaya. Oh, sakit na. So nakapasok lang tayo dito mga kaprobinsya, oh. Kahit nagkasangit-sagit pa tayo. At ito yung temperature natin, hindi siya umakyat dito. Yan. So hindi katulad ng una na nag-overheat hanggang dito, nagpas yung kanyang gauge. Tapos ito yung dahilan kung bakit natin pinapalitan ng timing belt, kasi naka-read siya yung dashboard natin. Pero kahit pinalitan natin ng bagong belt, naka-read pa rin yung kanyang dashboard dito. So pag hindi na ito mag-overheat ulit mga kaprobinsya, mukhang kampante na tayo kahit naka-read pa yan, kasi pinapalitan na natin ng belt. Hindi lang timing belt yung pinapalit natin dito, pati yung belt sa alternator pinapalitan natin. Yung ating mga manok, oh, na Jersey Giant, yung isang tandang hindi umaalis dito, andito lang siya. Tapos yung isa andun. Tingnan natin kung ilan na yung itlog nila dito. Kinuha siguro natin mga kasama dito, kasi sa mga nakarang araw may 3 na po silang itlog. Hindi na po natin sila pinalabas para hindi sila makasahan sa ating mga tandang dito na native. So ilipat-lipat lang natin sila. May nagsabi po na paggawa natin sila ng malaking bakod para hindi na tayo kailangan pang maglipat sa kanilang kubo. Yung design natin mga kaprobinsya, naka-design po yan para movable lang, parang mobile lang siya. So hindi lang natin sa paggawa ng malaking bakod. Pero pag dumami na sila, siguro darating tayo dyan. Pero yung ganyang design, ginawa natin yan para sila po yung tagakain sa ating mga damo dito. Tingnan nyo po yung mga damo dito, basta ilagay namin sila, kainin nila yung damo. Hindi na tayo kailangan pang magputol or mag-grass cutter sa kanila. Yung mga baka natin dito mga kaprobinsya, oh. Yan po, backbones. Tingnan nyo po, malinis yung sahig, basta hindi pa sila dumumi. Yan. Pero pag dumumi na sila, katulad kay Bitas, yan. Tapos pag humiga sila dyan, uy, nakalabas naman yung isa nating baka. Dong, nakabuhay rin usa dong. Nakabuhay dol. Buti lang pumunta tayo dito. Parang kinain nila yung ano. Bala ko po pag makapunta tayo ng Dumaguete, bibili tayo ng kadina. Kadina yung ilagay natin dyan sa tali nila para hindi nila manguya. Yan. Pero hindi naman sila matapang kasi mula nang dumating sila dito, sila yung magkakaibigan or sila yung magkasama. Si Dolo, oh, lumaki na yung bukol niya sa harapan. Kuha tagpisi daan daw. Puro tagpisi na kinaon. O tagpisi dia. Pero yung nagpikas sa gahan. Kapang pesi ito daw? Nakasimot. Putol na. Duha na ginakabuhi. Duha na ginakawala mga kaprobinsya, oh. Kasi kinain nila yung mga lubi nila. Si Kungkung at si Doldol, oh. Nakawala na. Mahirap hulihin. Oops. Suroy dahil sila duha, oh. Ang gaganda po sa ating mga baka, oh.
Patabang ni Jojo dong, tawag Jojo kay duha kabuk na sila. Kabuhi ng pula diya ron. Malaki na yung mga baka natin dito mga kaprobinsya oh. Gusto nilang magpa-video ba? Kaya lumabas si Dodol at si Kungkong. Naputol na dong kay dito sila pumasok sa babaeng baka oh. Hawa. Agoy. Aboga dia dong kay basin. Kada na po yung usama magkabuhi ron. Ah. Yan po si Dodol. Dati napakapayat niya. Nipis siya glawas dati. At hindi siya gwapo. Pero ngayon oh. Gwapo na si Dodol. Tapos mataas din ang tindig niya. Ah, dara na sad. Ah, bago pa yung nagka-harvest pero harvest po doon. Wa, yung katabang atong pagkasanggian yan yun. Idla mo na si Kuan? Di mo na hatag ng ilong ana? Na. Yung dalawa ng baka mga kaprobinsya, si Dodol at si Kungkong, palagi lang kinakain yung tali nila, yung lubid. Kaya palagi sila makawala. Mas mabuti pa si Bitas. Kahit medyo matapang siya, pero hindi kinain yung tali niya. Oh, pasok na po siya diha. Sama na po yung ilong. Ito yung dalawa. Mahilig kumain ng tali. Ay ka ng PCA magamit mo na dito sa kanan na diha? Oh. Para pang lawig dito? Para kay kon ha. Ang malaway. Tama na. Dulo ko sa pinabaw. Dulo kung di ka tubiga. Layo na kayo to? Tabukon. Kaya na PCA diha? Kaubam to ana pero ano man to. Tago na na. Sama. Daghang kayo mga kuno pa. Adi na nagamiton. Kaya para dito ba? Buntot. Anis Bitas ha? Ka. Iusap sa? Oh, hurot yun oh. Tugo si Bitas oh. Tingnan niyo po yung tali niya. Walang tatsa. Hindi katulad dito sa dalawa. Si Kuan, Limer, Batang. Kailangan natin ng mataas dito na kadina. Spagmos oh. Yung tali din niya walang tatsa. Pati yung isang lumalaga natin. Pero yung dalawang babae doon, si Queenie at si Batang, yung tali din nila kinain. Ganon talaga mga kaprobinsya, basta nakakulong lang, hindi maiwasan na may mga ganyang baka. Si Bitas kahit nanuwag siya pero okay lang naman siya. Hindi naman niya ginalaw yung tali niya. Yung mga baka namin dito, walang natira. Kahit isang dahon sa kanilang pagkainan na napier. Kasi budget lang muna. Dati po, yung iba matapon lang. Kasi pag magsawa na sila, ayaw na lang kainin. Pero ngayon na paunti-unti lang yung bigay namin, grabe. Ano? Napakalakas lang kumain ng napier. Tapos walang matira kahit isang dahon. Yung mga napier ngayon namin, hindi pa masyadong matigas. Nasa murang edad pa. Pero hinarvest namin para may makain sila. Pero hindi po ito yung tanim namin. Doon po ito sa aming kapitbahay na binigay sa amin. Isa lang yung alaga niya na kalabaw. So may mga napiran siya doon. Ibinigay lang niya sa amin. Yan o. Kalakas lang kumain mga kaprobinsya. Kasi matagal na sila hindi nakakain ng mga sariwang napier. Yan. Ubos agad. Pati laya dito pag ibigay natin. Dito po, alam na po namin kung ano ang aming gagawin. Pag season ng pag-harvest ng tubo dito sa amin, mag-impact tayo ng maraming dahon ng tubo.
Ibilad natin para hindi masilita. Tapos sa ngayon, nagtanim na kami ng mga ibil-ibil dito sa gilid. Yan sa ibaba, tinaniman na namin sa gilid ng sapa. Pati doon. Tsaka may mga punla naman doon, pero ganoon pa kahaba oh. Pag ganoon nakalaki, tsaka pa namin bunutin, tsaka paniman lahat yung nasa gilid. Pati yung nasa bakod, sa ating kabingan dyan. Palitan muna namin ng bakod dyan, yung mga pabo natin at saka pato, para sigurado na hindi sila makalabas. Tapos pag mapalitan na namin ng screen, tsaka na kami magtanim ng ipil-ipil dyan. Basta kulang sila sa mga napier. Napakalagat lang kainin, ubusin natin na. Matitigas man or tuyok man. Pero pag abunda sila, dati po napakalayong natira dito. Tapon lang namin. Ito si Bitas oh, hindi niya kinain yung kanyang tali. Hindi katulad dito sa dalawa. Kinakain yung tali nila. Yung lubid. Kaya palagi nakawala. Oh, ka. Ito po yung numalaga natin, nakasahan na po siya ni Pogi. Sana nabuntis siya. Pero mukhang hindi lumaki yung tiyan niya. Hindi katulad sa ating mga gatasan doon. Yung mga inahin natin doon, yung sibasya at yung pula. Makikita namin na lumaki na yung tiyan. Pero ito yung numalaga natin. Mukhang walang nagbago sa kanya. Pero hindi naman siya naglandi ulit. Subukan lang natin. Hintayin lang natin kung mabuntis ba siya o hindi. Nung dumating kami dito mga kaprobinsya, oh, yan po ang mga tanim namin na nara. Mayroon pa doon. Tinaniman namin ng nara dito sa gilid. Yan, pag lumaki yan, may seed na yung area natin dito. At buhay na po yung tanim natin na mga nara. At may niyog din. Yan. Dagdagan pa namin yan. Yung mga damo dito, yung mga napir natin, green na yung kulay. Unti-unti nang nanumbalik sa ganda yung ating paligid dito. May mga tanim din tayo na niyog. So, dito nalagyan ng pataba. Bibili pa tayo ng pataba para malagyan to. Para mabilis lang lumaki yung mga napir natin dito. Ang maganda po sa tanim na ipil-ipil mga kaprobinsya, nakatulong siya na manubalik yung taba ng lupa. Itahan natin doon kung ano na ang hitsura. Yan. Green na yung kulay sa ating area dito. Pero maghintay pa tayo dito ng mga 2 buwan mula ngayon. Ma-harvest natin yung ating mga napir. Pero pag wala tayong ibang mapakain sa kaila, mapilitan tayo dito na mag-harvest ating mga napir. Tingnan nyo po mga kaprobinsya, siguro nasa mga 1 buwan pa lang mula na ang umulan dito. Pero green na agad yung paligid natin dito. Yan. Ito po ay rinsone oh. Maganda din sana ito ipakain sa mga alagang kambing. Pero walang sumibol dito na rinsone sa ilalim. Napakadali lang yan mabuhay. Doon sa Irewan, maraming rinsone doon. Yung mga bunga nila na palid sa hangin, tumubo sa gilid. Yan. Kulay green na yung paligid natin dito. At yung falls natin mga kaprobinsya oh, may tubig na. Diyan sa likuran, mga napir yung itanim natin.
Napakasayang mga kaprobinsya. Kasi kanina tinignan natin dito yung itlog ng ating mga Jersey Giant. Wala na. Tapos sabi po ni Luigi, kinain daw ng aso. Binutasan yung screen natin, oh. Yan, oh, may isang itlog naman. So ang gagawin natin dito, kunin na natin yung itlog. Hindi namin kinuha sa loob ng mga 4 na araw. Kasi subukan sana natin na obserbahan yung mga manok natin na Jersey Giant. Maglimlim ba sila or hindi. Pero nang nakita ako ng Luigi dyan, sabi niya kinain na ang aso. Binutasan yung ating screen dito. Init pa. Sayang yung 4 na itlog. Nasa 10 na sana yung mga itlog nila lahat dito. Akala ko po kanina na kinuha nila yung mga itlog sa ating mga manok dito. Ito yung butas, oh. Yan, dito dumaan yung aso. Pero ang tumira dito, walang iba. Si Yam Yam ang tumira. Yan po ang ugali ni Yam Yam. Mahilig kumain ng itlog ng ating mga manok. So ang gagawin natin dito, i-check natin palagi yung ating mga manok dito. Yung paitlogan nila. Pag may itlog, kunin natin agad. Sayang po yung 4 na itlog, pero okay lang. Hindi na yan kailangan pang lagyan ng CCTV. Kasi alam natin kung ano yung tumira sa ating mga itlog. Yung mga aso natin dito. Kasi may butas dyan. Yung itlog na naipon namin dyan sa ating Jersey Giant ay nasa 8 na. Kung hindi pa nakain ng aso, yung itlog nila, yung 4, so 12 na. Pwede na sana palimliman ng ating mga manok. Marami po nagtanong dito sa atin kung bakit tayo hindi gumamit ng incubator. Dati po mga kaprobinsya, sinubukan na po natin na gumamit ng incubator. Pero ang nangyari po, hindi napisa yung mga itlog. Kakaunti lang yung napisa kasi nag-moist siya dahil sa sobrang lamig siguro. Parang mataas yung moisture niya. Dahil dito sa amin, lalo ngayon, at tiglamig na. So yan po ang mga dahilan kung bakit tayo hindi gumamit ng incubator. Tapos may incubator naman ako doon sa Ayungon. Yung isa na binili ko, pinamigay pa nga natin sa ating kaibigan doon. Tapos may isa tayong incubator na malaki. Binigay po yan sa isa sa ating mga followers from Easy Hatch Incubator. So sa mga gustong magkaroon ng incubator dyan, pwede kayo magtanong. Message nyo lang yung FB account nila, yung FB page nila, Easy Hatch Incubator. Makikita nyo po doon may mga incubator sila. Mukhang hindi naman practical pag mga native lang yung mga manok natin, tapos gamitan pa natin ng incubator na alam naman natin na yung mga native marunong din maglimlim. Tapos kahit hindi pa naglimlim yung ating mga manok dyan na Jersey Giant, nahanapan naman natin ng paraan. May mga pabo naman tayo dito, may mga pato na marunong maglimlim, at saka mga native na manok dyan, sila na yung palimlimin natin. Siguro tsaka na tayo magamit ng incubator kung wala tayong mga native na manok or wala tayong mga pato or mga pabo. I-check ko po yung mga itlog na nilagay natin dito, baka may napisa na. Kasi hindi po namin alam kung ilang days na yon na nilimliman ng manok. Dito, itlog to ng manok. Oops, katin na ha. Yan, wala pa napisa. Oops, tumakas yung pato. Hindi pa siguro siya naglimlim mga kaprobinsya, oh. Yan, sari-sari itlog. May nilagay kami na itlog dito, itlog ng manok. Kasi yung manok natin, sila po yung pinalimlim sa ating mga itlog na Jersey Giant. Oy, tingnan mo po. Nagpalit naman sila. Yung manok na yan, dito siya naglimlim. At ngayon naman, parang nagpalit sila. Hindi po natin pinalimliman ng pabo yung ating mga itlog ng Bengala. Kasi maliit lang yung Bengala mga kaprobinsya. Pag maapakan siya ng pabo, malaki ang posibilidad na mamatay lang yung mga sisir. Yan po ang mahirap sa mga pabo. Nagsama-sama sila sa pag-itlog. Napakarami naman sana natin pa-itlogan dito. Nagsama-sama sila, oh. Okay, dito. Nagpalit pa sila ng pa-itlogan. Yung pabo at saka manok.
Kailangan po natin bawasan yung ating mga pabo dito. Napakarami lang siguro nila. Kaya naglukos sa paglimlim. Nag-alaga lang tayo ng mga tinhits na pabo. Tapos yun po ang gawin natin breeder. Yung mga pato natin dyan, nagkaunti lang yan. Dati napakarami nila. Pero kinatay natin yung iba. Tapos may mga sisiyo tayo doon, pero doon natin nilagay. So yun din ang gagawin natin. Yung mga breeder natin dito natin ilagay. Tapos pag may mga sisiyo doon, para pag magkatay tayo, doon tayo magkuha. Para masiguro natin na nasa murang edad pa yung mga katay natin. Yung bayabas naman dito mga kaprobinsya, matamis. May nagtanong po kung saan tayo nakabili ng punla. Online lang to. Nabili lang natin to sa online. May nabili tayo dati na langka, bukado, at yung guyabano. Tapos yung langka natin, hindi nakasurvive. Kinain ng kalabaw. Kinain ng kambing. Mga kaprobinsya, kaya na po. Yung ulam namin, oh. Lauoy. Labi tayo. Yan. Lauoy lang muna. Paborito ni Dodo. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Bilib ng bata yung pagbababag. Hindi ko mapilis pagka, oh. Buutan. Buutan. Drag-utan. Buutan. Ano mo? Ubos na yung kandila namin para pangtaboy ng langaw. Ay, di, bulad do. Pagkutula lang ang bulad nila eh. Kung naman nakabukot ito, ay ulo, anong unang ulo. Kapay bihon. Ano nga? Ano Meron ko. Itong ID nyo eh. Tingala rin daw. ID muna. Gamit ID. Anong gawin mo nagtiyog daw? Bulog bigay. Yung mo sa oras na bayan. Tingog yung pala. No. Kala mo pwede yung bihon. Sabi niya, magandang muling pumupatak. Mong wala baka ng bihon na kaya wala may kano do ng gunoro naman yung sandwich. Sabag ako. Ano sa Hindi mo ra. Ano sa lapit ba na eh? Kapan? Bayaton. Asa dahil? Ito, sabon. Ito, sabi niya sa amin. Ito na. Ikaw nung ka? Ito. Right. Dawag mo niya. Nalawag niya. Mo. Unta. Liban niyo yung tumano yung hindi siya mukha oh. Ang gano. Ano siya? Andang yung tuloy. Hindi yung mukha oh. Hulo. Ang ina ko niya. Ay, pagkasa nung kayo, pupukan mo kaya kayo. Subagat ka maayo. Diba dito wala ko. Ubad ng bawa, alam mo rin kaya halap ko pupukan. Hindi ako niya. Diya lagi siya. Buntasir diya na siyang mama. Luod ko na yung uto ko to. Tanda niya. Ayun, pare po yung ito ko si Ato. Para mag-public na siya. Atul di kan ba na ka? Kulang pa. Atul pa.
Una lang bisan dahil. Una lang tuloy. Ay, patag ko yan. O pala kabunayan. Bawa. Bawa na. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi nyo pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Nunoy Bird Saison from Toronto, Canada. Shoutout din na Mary Grace at Jerry Navarro from Barangay del Rosario, Tagkawayan, Quezon. Shoutout Lipat on Vlog, watching from Riyadh, KSA. Shoutout Dalmasio Family from Hilongos, Leyte. Shoutout Filipino sa America Vlog, watching from Houston. Shoutout kay Sir RCC from San Pedro, Laguna. Happy birthday kay Lourdes. Birthday niya June 20 from Davao City. Ma'am, happy birthday po. Shoutout kay Nives Espinosa. Shoutout kay Masha Lisa Pastor, watching from Hong Kong. Shoutout kay Renil Canila from Taiwan. Shoutout Harana Family from Antipolo City. Shoutout kay John Abbas from Bataan, Marabilis. Shoutout kay Vilmo Manlapas. Shoutout kay Yuli Reyes. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa lahat at maraming salamat po.